Ang pinakadamo nga klase nga medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio. Ang mga pagtuon nagpakita nga ang lauric acid kaya niya patyon or pauntaton ang pagtubo sang gitawag kagaw nga TB. Hindi ka gali TB kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Siyempre, ang monolaurin niya nga mapurma sa aton sulod lawas after nga nainom mo ang D3 Bio, pinaka-epektibo nga kaya niya patyon ang kagaw nga virus. Even HIV no? Kaya niya patyon sa adlaw-adlaw, sa tayuyon mo, sa padayon, sa wala untat mo inom sa D3 Bio, pwede o kaya niya patyon ang gitawag HIV nga virus. So, ang HIV nga virus, gatake mo lang na sa imo kung ang imo nga immune system pigaw na. Galing ang nakanami lang sa D3 Bio, pabakuron imo immune system, at the same time, kaya pagid niya patyon ang kagaw. Naka-relax ang imo nga immune system kung ikaw naka D3 Bio. D3 Bio! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. So may ara ka na lauric acid no halin sa D3 Bio. Dugangan tapagid isa ka medium chain triglycerides nga makahatag sa imo protection nga ara man sa D3 Bio no. Ang caprylic acid isa ka medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio nga kaya makapatay sang ginatawag nga kagaw nga Escherichia coli no. Or E. coli. E. coli. So ini nga kagaw makatugan siya sang ginatawag naton nga urinary tract infection, UTI. So ang E. coli naga sulod ini sa puwertahan mo, sa puwertahan sang imo nga kinatawo. Muslim mga kababayan ni. Kababayanan kung halin siya sa puwerta man sang imo nga alatrasan no. Kung babae ka mo, dapat kung maghugas ka mo sang inyo nga flower, halin sa una pakadto sa likod. Hindi halin sa likod pakadto sa una. So ang mga kababaihan gid ang makabenepisyo sang dako kung naga D3 Bio adlaw. Layo ka sa UTI. Sa UTI no kay ang trinom gid yada mo tubig man. Kay ang D3 Bio may caprylic acid nga kaya makapatay sang kagaw nga nagatuga sang UTI. May kagaw nga nagakos kisang baho mo pinakabaho nga kagaw mo. Nagakos ang magbaho sang iya ka flower ka babayi. Oy nablang daw langsang isda. Uy basi ka batsyag mo daw. Another benefit sa mga babae. Oo. Kung pala inom D3 Bio, layo sa baho flower. Hamot. Kagidi lang sa flower do ka. Sige lang na sila salom ang imo partner. Kag sa pagsalom sa partner mo, basi ang candidiasis magsaylo sa baba niya. Ni maputi-puti pa ng baba. So dapat basi hindi makabutwa Sir JP sang salom. Anyway, nami pang women's health ang D3 Bio. D3 Bio. So ang dugang pagid nga benepisyo Sir JP sang D3 Bio is epektibo man siya sa pag-counteract sang ginatawag naton nga infection nga tugas sang gonorrhea. Oy, mga STD. Mga sexually transmitted disease. Kung sa aton nga dialect it's tulo, no? Tulo. So ma-remember ko sang una nga may ara gid kung makabatsyag sakit magpangi. Aga pa sang kalibutan gapangulabo na Sir JP no. Gasaka sila para mag-inom sang butong sang lubi. So ang isa gali sa rason is that lauric acid nga ara man sa butong. Pero iba gid ya kung extra virgin extra virgin coconut. Mas isog siya nga antibiotic kung nahimo na siya nga extra virgin coconut oil. Tiara na sa D3 Bio, amo na mga bintaha, malikawan mo mga sexually transmitted disease, malikawan mo ang UTI, malikawan mo ang TB, malikawan mo ulcer, kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. D3 Bio! Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang 2 ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang
himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating, sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines.
radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11:06 na sang aga. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Maayad-ayad nga aga syudad kaga probinsya sang Iloilo. Mainulanon ang aton siring nga aga. Nagtupa ang manipis nga ulan. Pero may pila ka mga area sa Iloilo Province na naka-eksperyensya sang mamunog ng pag-ulan sa ilatag sa ka mga area. Mga ka-K5, kung ano man ang ginahimo ninyo subong, ang gahimo sang palanyagahon, ang iba ng mga estudyante papuli alin sa eskwelahan para magpanyaga, sa mga trabaho dira sa mga merkado publiko naton, nagapamati sa mga tinda, diraman sa mga masika, tricycle driver, mga jeepney driver dira, mga mayara sang Bluetooth speaker sa ilatag sa mga jeep, mga modernized buses. Good morning! Mga ka-K5, ako ang inyo temporaryo nga makaupod subong nga aga. Temporaryo nga talos kay ka-K5 John Sapion. Ako ang inyo alagad, ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Mag-istoryahan naman naton ang pila ka mga topiko, balita diri sa Iloilo City kag Iloilo Province, sa mga balitang national, especially diri ang update sa pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Nagapadayon sa karon ang ila sining hearing, especially sa aton siring Senado, regarding diri sa pag-aresto kay Anay Presidente Duterte. Ang
ginimbitahan nga mga guests sa nasambit nga Senate hearing. Amo Sanday Justice Secretary Jesus Crespin Remulla, National Security Advisor Eduardo Año, Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., Interior Secretary John Vic Remulla, Solicitor General Menardo Guevara, Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur Cordura, PNP Chief Romel Marbil, kag nakitaan man naton dari ang kadamaan nga ginabash or ang masami nga ginabash sang kadamaan si CIDG Chief Nicolas Torre. So karon pasudlo naton karon sa aton siriman nga programa. Kaya actually ang ining hearing or ang ginapatigayon nga investigation angot diri sa proseso sa pag-aresto diri kay anay Presidente Rodrigo Roa Duterte kasunod no sang issue na arrest warrant sang International Criminal Court o kon ICC nga nakabase o base dira sa may The Hague, Netherlands. Kung matandaan naton, ang nag-request sa sining investigation amo ang presidential sister nga si Senator Amy Marcos. So ibalawan naton karon ang dugang nga mga detalye sa sining topiko. Good morning, mayad-ayad gid nga aga sa aton suri nga mga tagpalamati sa mga live viewers naton sa karon. Kung may mga talamyawon ka mo dira. Kamusta ang inyo sa nga aga nga sumong matugnaw? Nami nga magpangurumbot. Halos malang matulog ka na lang niliwat mo. Kung arak ka sa ubra mo, do halos natuyo ka. Ano pariyo sakon para tuyo. Kapod naton dari sa Master Control, K5 Paul Dihada. Nagapalanyaga na din si Sir Hudlo Montana. Kay Ma'am Mary Jane Damit. May dayod din nga aga. Anong subak tada sir ng sudan tada? Ado dami subong maghigop-higop sang mainit-init nga sabaw. Kung sa umapa, linapuhan o kung tinula. Kita mo nang may tugabas, may kalabasa, partner mo uga, tapos init-init pa ang kanoon mo pa. Laban-laban naga-crave ganyan nga nagapamati sa aton. Kung kaisa nami, manabi kung kaisa magkaon sa mga lutong bahay bala. Bisan ano man ka namit sa mga fast food, sa mga karinderya, lain gid kung ang luto sang nanay mo, luto ni tatay mo, luto sa mga magulang mo, kung luto sang asawa o kung bana mo, di ba? Happy listening dira sa kay Ma'am Marivic Capareño Taasan. Happy birthday, Ma'am Apple Taba Taasan. Man sa Barangay San Pedro Mall. Sino ang may birthday subong? O si Ma'am Maricel Baluro Kasiple, nakatutok na dira sa may Barangay Balabago Haro. Si Sir Tinapaw Rafi. Ang bali ano na ya si Bugris na biraya si Kaki 5 kapulot daw. Ang pagani nila Sir Rafi na dapat kung ginaaway ka, dapat gapakanubo ikaw. Kung sino pa na ang gapakanubo, siya pa na ang inaangat ba? May mga tao nga kung kaisa, kung wala na bala sila sang ihambal sa imo, wala na sila sang baskog nga iguba sa imo, mamersonal na lang sila. Natural lang na sa kalibutan, sira. Especially pa kay Idol John Kapulot nga nagapadalagan siya. The more nga kilala ikaw, the more nga makabaton ikaw sa mga kritisismo. So, depende naman na sa imo kung ano ang pag-take mo. Whether mangin apektado ka dira. Dapat bisan ano pagrambal sang iban. Kay Sir Ruben Molina, nagatutok dira sa may Lapus, may dayad yun nga aga. May sila da. Wala ka man ang pangayo da sang tinugtig-ang mo sa ilang nagkaisapak da sila. Ate Blaster, Ma'am Mary Jane Demet.
makagamo na sa kalibutan kung patulan mo pagid na. Magamo na lang. Kung kaisa dapat hindi man sa tanan nga oras gapaubos kita. Dapat we have to fight for ourselves. Ang bagay nila kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Sir Arman Bakuguay. Afritada ba halos do pista da sinyo, sir? At sa aton siring nga mga headlines, dito sa may syudad sang Pasig. May gintiro patay nga isa ka tigulang. May baluon naton karon ang dugang nga mga information sa aton siring nga patrol. Walos adlaw-adlaw na lang may mabatian kita nga mga krimen, whether may mga ginhimuslan, may mga nagapang ransak, may mga nagapamuno, may mga nagapang tripping. Ano bala ang nagakatabo sa aton sa nga kalibutan? Ang mga batasan bala nga halos hindi masagang, kulang sa disiplina. Ano ni kulang sa disiplina or ang iba ni nasubrahan gamit sa illegal nga droga? May determine naton karon kung ano niya ang mas madalom pagid nga motibo on the case naman sa pagpatay dito sa may syudad sang Pasig. Accordingly, in-declare ini siya nga dead on arrival sa ospital. Ongoing ang hot pursuit operation sa kapulisan. Kagi-check naton karon ang dugang nga mga detalye. Kag subong nga nagaulan-ulan naman. But no ko inda halos hindi ka nakaintindi balasang tsimpo, no? O kung kaisa, grabe kainit ang heat index mabatsagan mo o kung nang heat index sige tawag, isa mo na ang mabatsagan mo nga kapaang sa imo balang lawas. Sa nagligad, nakalabot kita 41 degrees Celsius. O nga halos magwa ikaw. Tawag na, do hindi ka bala kagiho mayo o kung dari magasakit o kung magdingin ang imo nga ulo. Pero good thing lang man, somehow, no, sa pagsunod-sunod sang tuman kainit nga tiyempo, nakabatsyag kita sang medyo mabulubugnaw nga tiyempo. Nami ni magpangapi-ngapi sang DTX Coffee Mix, ang healthy coffee ni Dr. Militang Uy, sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kamusta? Nakahigop-higop na kamudra sang sabaw? Kagi-check man naton karon ang balita ni K5 Karen Badilla sa patrol na ang mga jeepney drivers dira sa may Banwasang Pavia ang allegedly ginharas ang kaginkuhaan sa carpas. That is why wala sila nakabiyahe going to Iloilo City. Ano bala ang natabo? What's the reason behind? Ano bala ang sidre o kung anong mahamban sa natungdan nga ahensya, especially sa Traffic Transportation Management Office, mga ka-K5. Sa probinsya sang Iloilo naka-record sang 11 nga napatay tungod sa leptospirosis. Subong nga tuig mga ka-K5. Ate subong daan, kaisabla especially ang prone diri sa mga nagapanguma. Magtubog sa ila sini nga mga kaumahan, magpananom-nanom, kung even man bala nga mga ordinaryo lang man, especially mga kabataan. Halos wala na sila labot yung kung hindi na sila katapak mga ka-K5. Sa may Dyna Wealth Finance Corporation, sa tanan nga may empleyado, good morning. Dito sa may Banwasang Concepcion, ang ining karito sang Ceres Bus ang nagtabog sa tagabiyahe padulong dira sa may Banwasang Concepcion. Nakapark ang motorsiklo na igo sang karito. A good thing lang kay wala din nagabiyahe man ang ining motorsiklo. Budlay lang man na, tabog karito mo matupan sa mga nagamaneho man dira sa may dalan. Doon kapila naman ng mga insidente including involving diri ang Ceres Bus, no? Ano ba ang problema? Wala ba ni ma-check prior sa pag-pull out?
sang unit o kung sa pagbiyahe. Kaysa ila na, especially when you are serving, ara ka mo sa public transport, obligasyon gina nga i-check ang kondisyon sang inyo sininga salakyan that you are abiding, you are following ginatawag nga blow bagets. Sa mga driver, probably balaan nyo naman ang blow bagets, no? Amo nang ginaliwat-liwat sang aton siring tawag na sang Land Transportation Office o kon LTO. Teka, naton karon ang mga dugang nga information sa sining balita mga ka-K5. Kagining wala katapusan nga kaso sang dengue. Ang kaso sang dengue diri sa Iloilo Province nagdangat na sa masobra 1,000 suno sa Iloilo Provincial Health Office. Ote subong daan, damo din sa mga area bala no. Na masiot kung damo blas ang pwede tiniran ang mga lamok. That is why nga kung may mga kanal ka mo dira or mga area nga pwede tiniran sa mga lamok, dapat ilimpyuhan or dapat nga i-manage na dira. Samtang wala pa nagatinumpok dira ang lamok. Mahatagan na sang solusyon because naka-record na diri sa Iloilo Province isang 7 tanan ka napatay tungod sa sining balatian. Itong kaisa bala no, kabatyag ka nga nagasulosakit ang ulo mo. Abi mo normal lang bala nga trangkaso, normal lang nga hilanat. Pero kung kayo may ara gid sa mga tao, nahulihi lang nila na balaan nga may dengue sila. Or lala na ang ila sini nga nabatyag. That is why nga gina-advise ang aton sini nga mga health experts, ang aton sini nga Department of Health, nga early as possible magpakonsulta na mga ka-K5. Kaya ano man na bala, gamay lang man ang uol or gamay lang ng oras nimo pagkadto sa mga clinic kung diin ka pa dara mapa-check up mga ka-K5. Ikuwaon man naton karon ang mga information regarding diri sa mga kinagamo diri sa Iloilo City involving minors. Hindi lang ganit diri sa syudad sang Iloilo, kundi diraman sa may Iloilo Province. Ang ginambal nila lang nga ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero sa gamay lang gani nga mga kinagamo, nagasingki na, gamay lang nga sinuyaay, nagasingki na mga minor de edad. Kung hindi man gani ma-involve sa kinagamo kung rambol, to ligado sa may Lapas Cemetery to. Duwa ka mga estudyante, and I believe do mga grade 8 students pa to, na nagahimo sang kamalamalahan. Harap lang amo pa lang ng edad, grade 8, so probably 14 or 15 years old. Ano palang gid nang nahibaluan nila sa ginatawag nga pagsinarayo, pero naga-engage na sa mga sexual activities. And supposedly dapat na marikawan nila, hindi sila mag-engage sa amo na nga bagay. Bisan gani ikaw tigulang na, may edad ka na, stable na edad mo, stable na pangabuhi mo, or stable mentally, emotionally, and all other aspects. Pero iban kung magbulusong na abi, no? Mga unplanned pregnancies. Sa gani nagkaramaal pa, how much more sa mga minor de edad na wala pa balasang ihibalugid parte sa pagpangabuhi. Ano magsinarayo, hindi pa ka obra. Ikaw gani nga adult, hindi halos ayawan ka kapangita sa trabaho. How much more pa niya mga minor de edad nga probably mga ayo lang man, masalig lang man sa ilang mga girikanan. De Blaser Danilo, Mambings PSG. So maybe ang aton sila nga mga sangguniang kabataan, o diri na sila magpatunga. Kaya madamo subong sa mga minor de edad nga naga-involve sa kinagamo, kaisama involved sa illegal nga droga, involved sa mga iskandalo. Maybe ang mga sangguniang kabataan naton, it's time to move. Kung nagahulag man ka mo, maybe move further.
O, pasangkaron nyo pagidire ang mga programa nyo sa inyo sini nga mga kabaranggayan. O, hindi nga magbaton lang kamudra sang inyo nga mga honoraryo. Wala man naton ginatanan. Kung wala man naton ginasalalama, pero may ara gid ya sa mga SK official nga ang ambag lang is mag-attend sang meeting. Pero wala man sang girahimo on the actual ground, actual service sa ila sini nga mga kabaranggayan. Ang arab lang hindi sila mabatyagan sang ila nga mga pamatanon o kon mga youth sa ila sini nga mga kabaranggayan. Or iban, ang iban nga mga SK officials, sila pa ang wala nagaserbi bala nga role model sa ila nga mga kabarangay. Good morning kay Sir Michael. Shout out ang dira kabakas gid sa iya sini nga pagtrabaho. At this time, kaki-5 Paul, pwede natin yung mapasulod, no? Ang nagkatabo-subong nga hearing ng tag-imbestigar man diri sa sining natabo nga pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ang subong nga naghambal is si DOJ Secretary Jesus Crespin Rimulya. Nagabalusay sila diri ni Senator Amy Marcos. Ari na mga ka-K5 para magkuhaan naton sa mga information kamo man mismo makabati actual, makabati live sa ila sini nga hearing. At hindi pa nag-umpisa ng anumang investigasyon nung nakaraang taon, nung Nobyembre. Anong ibig sabihin ng presidente nung may pagbabago? Nung sinabi niya na hindi tayo hahadlang pero hindi rin tayo magko-cooperate. Ba't niya sinabi yon? Biglang iba na ang tono, biglang nagbago. Kayo nga nagsabi, dapat talaga nagbabago ang palaisipan ng tao. Ganun po talaga dapat ho, hindi natin itataga sa bato ang pwede ho maging hindi totoo. Siyempre natututo tayo sa hapong panahon. Natatagdahan po tayo. Oho. Tama. So, ang ibig sabihin, ang Pangulo nagbago rin ang palaisipan. Marahil po. So, ang sa kanya, may jurisdiction na pala. Hindi ko ho pwedeng sabihin ng state of mind niya. Opo. Pero sinasabi ko lang ho, bilang tao, lahat po tayo pwede magbago ang pag-iisip. Hindi ko naman hinihingi yung state of mind po. Ang tinatanong ko lang, maliwanag naman yung statement na sinabi niya na pwede tayong magpapasok ng ICC sa ating bansa. Pwera lang kapag illegal ang ginagawa. Tama? Hindi ho natin sinasabing imbitado sila rito. Hindi ho natin sinasabi na haharapin natin sila. Ngunit ang tao ho ay labas-pasok sa Pilipinas. Pero hindi tayo po ay mga being very hospitable people, we welcome all people who want to partake of the beauty of our country. Ayun po yung ating pinag-uusapan dito. Pero hindi po ba yung mas maagang mga statement, yung mga unang statement, talagang hindi daw siya lalahok sa anumang investigasyon. Ngayon, hahayaan lang niya. Tama po. Marahil po, marahil. So, nagbago. Sabi ko nga ho, nagbabago naman nga. Nagbabago naman ang pagtingin natin lahat sa buhay. Hindi naman po ang pagtingin natin nung tayo 20 anyos at ngayon ay pareho pa rin. Sana naman tumatanda rin po tayo. Natututo rin po tayo. So do you mean to tell me that after saying 100 times that the ICC has no jurisdiction, the President at the 101st time changed his mind and determined that there was somehow some kind of jurisdiction that allowed them to come here and investigate? I cannot comment on his state of mind when he said that. I don't think it's a question of state of mind, sir. It's statements. His statement would speak for itself. When did the executive then change his mind, given that we are admitting he changed his mind, at least to some degree? Well, I cannot agree to the... I mean, the question, ma'am, is very vague, if you ask me. Hindi, nagbago, di ba? Nung una, sabi niya talagang haharangan niya. Because I cannot, as I said earlier, ma'am, tapos biglang sinabi na bukas ang Pilipinas. Kung nag-iimbestiga sila, papasukin. Pwera lang pag may ginagawang illegal o may krimen. Again, I can say that hindi ko ako pwede magkomento sa state of mind niya. Kung paano ho nag-iisip
ang Hindi ko Pangulo, naman hindi pa ako tinatanong kung magkomento. galit, wala naman akong tinatanong kung masaya. Yun ang state of mind. Ang tinatanong ko, doon sa sinabi, hindi ba maliwanag na nag-iba? Sabi ko nga ho, lahat tayo nagbabago ng pag-iisip sa pagdaan po ng panahon. Okay. Tayo po ay natututo naman ng unti-unti at nauunawaan natin ng gusto ang kaya nga. pangyayari sa paligid natin. Kung aaminin natin na nagbago ang pag-iisip, bakit? At kailan nagbago yung pag-iisip natin tungkol sa jurisdiction ng ICC? Bakit? At meron bang dahilan? Baka may alam ang DND, baka may alam ang NSC para maintindihan natin kung saan na tayo ngayon. Kasi tayo ay nag-iimbestiga in aid of legislation. Gusto ko malaman saan ba tayo patungo. Ano na ba ngayon? Palibasa, eto nga, admitido natin, nagbago. Kung nagbago, saan na tayo ngayon? Siguro po yung pag-unawa po ng ICC jurisdiction. Kasi nung nag-a-apela pa tayo sa ICC na sinasabi natin na hindi tayo saklaw dito. Marahil yung isang pagising natin sa katotohanan na ang inahabol ng ICC ay hindi naman bansa, ngunit individual. Marahil yun po yung pag-unawa na nagbago sa ating lahat. Kasi hindi naman po estado natin ang hinihimok ng ICC, kundi po yung mga individual dito na nagkasala at yung naging biktima po ng mga krimen at ng mga pamilya po ng mga biktima ng mga pagpatay nung panahon na yun. Okay. At sabihin natin may limited cooperation sa ICC. Sabihin natin, nung 13 November, si ASEC ES Bersamin pala, ay nagsabi that if the ICC refers the process to Interpol, which may then transmit a red notice to the Philippines, the government will feel obliged to consider the red notice. Parang may ganon, may statement ba dyan? Yung kay ES Bersamin. Alala ko po yung statement na yun. Naalala po niya. Oo. So, yung pagbabago ay malinaw kasi pati si Executive Secretary diniin na nagbago nga talaga. Tama po ba? Kasi sabi niya, kapag may pulang notisya. Marahil dahil ito sa mga karanasan natin sa mga nakaraang buwan na tumutulong po ang Interpol sa ating bansa. Kaya ang pag-alam natin sa Interpol ay ganun-ganun na lamang. Hindi po natin pinababayaan na magkasamaan ng loob sa Interpol sapagkat sila po ay ating inaasahan sa maraming pagkakataon. Tama, talagang lumalahok tayo at umaasa sa Interpol. Ngayon, nung January, kayo po nagsalita at tatanungin ko kung tama po ba to. At sinabi na the Marcos administration ay uupo kasama na ng ICC. Talagang uupuan na natin to discuss certain areas of cooperation. So, hindi na no cooperation, no blocking, no limited tatalakayin ang ibang mga areas kung pwede, kung saan pwede makipagkaisa. Tama ba yun? Hindi ko naalala yung statement. January 2025 po, sinabi ninyo, uupo kayo kasama ng ICC para malaman. Mga ka-K5, nabatian naton ang pagbayluhan ng isang argumento ni Presidential Sister Amy Marcos kag ni Department of Justice kag DOJ Secretary Jesus Crespin Remulla. What if na lang pamangkot na lang ni Amy si Bongbong? Probably they have direct contacts. Utod yaman ibala. Ano, wala sila group chat? So it seems somehow guna ipit-ipit din ni Senator Amy Marcos ang iya sining nga utod nga si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. He is, kung she is questioning kung nga bala nagbago ang stand ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. in terms of cooperating with the International Criminal Court, kung ICC, specifically on the case of former President Rodrigo Roa Duterte.
Regarding diri no sa crimes to humanity o kon ini mga ka K5 nga maangot sa sining iya kampanya batok illegal nga droga. Ano ni bala ang dampig ya diri sa sining kampo sa mga Duterte? Naga-playing safe bala para hindi maapektuhan ang boto sa eleksyon? Doon ang nagligad lang, doon nagpicture-picture pa nila sila, family picture pa sila. Ngayon ba mangkot nyo lang doon tani personally? Abong, ano to natabo nga nagbago kasang paminsaron mo? So probably, no, makita naton ang mga stands ang nalain-lain ng mga politiko, especially sa managapadalagan subong for the 2025 midterm election. Most probably, this could affect sa ilasining ng mga botante. On the side sa mga anti-Duterte, on the side naman sa mga pro-Duterte. Kibalaan man nila gihapon, yan, damo sa gihapon ang mga nagapati kung taga-suporta ni former President Duterte or even ni Vice President Sara Duterte. So maybe they are trying nga mangin on the neutral ground na hindi sila maapektuhan, hindi sila pag-bash, hindi mabuhinan ang boto nila sa mga anti o kung sa pro-man. Sa karon, istoryahan naman naton karon ang pila ka mga developments sa sining hearing. Ay ito halos liwat-liwat lang man ang pagbayluhanay nila sang istorya ni Senator Amy Marcos kag ni DOJ Secretary Remulla. Ang baga ni Sir Hudlo Montana, kadramahan kay lapit na lang ang eleksyon. Amo gina Sir Hudlo Montana, ang mga nakontra mo sang una sa eleksyon, may tendencies nga basi mangin kaalyado mo man sa masunod nga mga tinuig o kung masunod nga eleksyon. Likewise, ang mga nangin kaalyado mo, basi kamo man ang maggubanay. Kamo man ang maggubanay sa pag-abot sang eleksyon. Wala sang ginatawag nga permanent ally in terms sa politics. Even gani sa personal nga kabuhi, you can be friends but at the end of the day you will be enemies. So amo man na ang normal nga senaryo sa kabuhi. That's why nga don't be so invested to people. Para hindi ka mo ma-disappoint, especially sa mga nagapadalagan politiko. Hindi nyo pabati-bati igid sang todo, kasi sunod tuig of the night man ka mo nagyapon, dualos gindilapan mo na lang ang ginluad mo. Ay tuod kadramahan sa sining eleksyon. Mga K5, oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. Alas 11:38 na sa aga. Standby ka mo dira. Kay karon pagbalik naton kuhaon naton ang pila ka mga details reports sa aton sa ring local news. Sige lamang sa aton programa nga 11 Mbps. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo.
makapagtilaw sa gihapon mangibabaw. Ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at yung lang nga panundumon may Ginoo sa gihapon. Pagida ng mga luha, lipatan ng problema, magtangon kang maglubo sa bagunga paglao. Wala sang daya ay bisan nanuman kabudlay. Wala sang daya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Milby. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkapiga sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagayon sa laban. Yes, wala ka lang na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan na sang kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si Kati5 Manilin Abarawan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Mayul. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilin nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na. Handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019
mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan, and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nagkontak ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat. Sa bawat ligo, feel mo dito ka nga. Cleanse ang katawan habang nalalasahan mo sa pambagising lang, di lang basta-basta. Nakapagkape ka na, ang buhay mo guminhawa. Nakapagkape ka na, nakapag-detox ka pa. Sa bawat higop, ramdam mo ang saya. DTX Coffee Mix talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-stress sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. Alas 11:47 na sang aga. Mga ka-K5 this time, waon naton ang aton siringa patrol regarding the race sa natabo nga shooting incident dira sa may syudad sang Pasig, mga ka-K5. Ibalo naton ang information with ka-K5 Karen Badilla. K5 News FM, Kampiyon Report. K5 Karen, please come in. Yes, K5 came live subong no sa balay sang victim nga si Roger Pilatan, kung sa diin ang direksyon mismo gintiro patay sa may barangay Poblasyon Ilawot sa siyudad sang Pasig, mga posible mga 9:30 or 9:40 kini nga aga. K5 team. Pero sa subong na interview natin si Kapitan Enteng Pamadelion na way pa manitaluan or lead no ang aton nga mga otoridad kung sino ni ang suspect na nagtiro patay sa kay Pilatan na isaya ka negosyante. K5 team kay according siya pag-abot ni Kagina pagtawag sa iya paghatag ng information na may isa ka lalaki nga nagsulod diri sa pulian ni Pilatan. K5 team kaya ginali lang niya nga gintiro ang ining victim. Kaya according sa iya, dito sa may unhan, kay kung ipakita sa K5 Ram, halin diri sa balay niya, sa unhan, K5 team, kung hindi magsara na ipatyo na to, K5 team, no? Ang dito naka-standby ang motorsiklo na ginasakyan sa suspect. Kung baga, riding in tandem ini K5 team, no? May nagahulat dito. Then ang gunman, amo niya ang nagsulod diri sa pulian ni Pilatan sa K5 team. Pero sa subong padayon tadi ang hot pursuit operation ng aton nga kapulisan sa mga suspect nga gilayon nga nakapalagyok K5 team. Tawag na K5 Karen, may nabatian pa sa labing confrontation o kung pagsulod ya tiro dayon? Gintiro dayon ni K5 team, no? Kay ang sa subong padayon man ang investigation ng aton nga kapulisan, iangan ang ano natin sa K5 team, no, kay Kagina sa pag-Facebook live stream nato na interview natin si Kap Mama kag sa subong balikan niya natin sa K5 team para sa dugang man nga mga information. Kaya according pa sa iya, wala man sang kontra abi nga nahibaluan, no, si Kap ang ining or kontra sa victim sa wala man sa information nga nakaton may pamahog ini sa kabuhi ang victim and inisiyagin patay sa K5 team. Sino yada upod ya K5 Karen sa iyada nga balay? Then nagani specifically nga barangay K5 ka? Sa may barangay Poblasyon Ilawod K5 team. May upod siya da sa balay during that time nga gintiro siya? Pwede pa naman.
Natabukan ako, hindi ko kakuan ka. Oo. Siya natabo. Oo, Oo. Pero uto din ka P5 team, no? Pakaisa ko. Pakaisa ka. Pero may ara ka, sir, information na ba may kontra siya? Sa lukaron, kag sa mga nagliliga daw ay git kontra magay, daw kabuhay, duman nga mga country tinuig na to. May okay. So, sa mga tinalikdan, yung mga tinuig, may ara. Buhay man? Wala man. Buhay man, mga mo lang dati, kung mga tanan nagakuan sa bilyana mo. Oo. Nagakontrol ka kuan ka daw bilang tanan na sarigan di sa tao sa bilyana. Sa mga ginaapulis, pag yung mga abing, bakal kalupa dyan. Oo. Siya mo dayambal ko ka na ng anak ko, kung hindi ka makaikin, kunahan ko nga mag-untat ay na ako may edad ka duman, ay kamat ginano dyan. Mga 62 urong. Hindi man. Buhay man. Kuhan lang, bali tanay administrador Kabiliana di. Administrador Kabiliana do tanablaya ginasarigan ka mga lupa. Caretaker. Kabiliana. Okay, K5 Kim. Yes, K5 Karen. So, wala man sang nabatian nga istorya nga inaway K5 Karen. Blay, anong plastada? Oo, bali ano ko dong plastada da sir kaina sang nagsulod ang lalaki anong nagkakatulog ni si Iway ko si Dia nga ambal nga kuha na yung tawgan ng ko napamangkot gani ko. Sino dang upod niya, sir? Ano kung sino ang upod dito kay Gina? Si bata na kagya sawa na. Tatlo lang sila. Oo, amudan. Pagsulod dito sa information na. Uy, kuti ko na yung kapamangkot ko kung ano, hindi sila nagka-posting nga porniro, hindi ko sila kaganbang. Kan ngayon nagkakaon suno sa istorya, diyan nanggaling nagkakaon sa restaurant sa Singod daw. Ang ganman? Oo, diyan. Oo. Ano pangalan mo, sir? Si Elpidio. Elpidio. Latan. Latan, okay. Sige, sir. Thank you, sir. Okay, K5 Kim, si pakaisa ni siya, dali ni isang victim naton, si Roger Pilatan, si Sir Elpidio Pilatan, K5 Kim, no? Si according sa iya, sa information, man din nga nakuha niya K5 Kim, nga nagkaon pa sa kilid sang, may restaurant, or restaurant pa di, sa kilid sang balay ka. Doon nagpasimple lang siya, nay? Doon nagpasimple lang, nagpulo panilag K5 Karen? Yes. Oo. Yes, correct, K5 Kim. Ang kalanaan K5 ka, tupad lang, Ged? At i-check sabi kung tupaday lang gid K5 Kim. Dahil lang, Ged. Dahil lang matabok kita K5 Kim. Oo, K5 Kim, may ari gid man diri ang karinderya siya, actually K5 Kim. Ang lang man is mga isa lang ka gap ni sang balay K5 Kim. Kung magabla na patungan, balay niya, tapos may isa pa gid, then amo na karinderya dayon sa K5 Kim. Wala man ni siya kunuabi nga may record sa barangay K5 Karen or kunuabi nga mga atraso yabi sa iban niya tawo? Oh, according sa kay Cap Enteng, why gid K5 Kim, no? Wala siya sang bad record or anuman nga reklamo. Bakot niya sa kay Roger Pilatan na muna nga din kakibot man gadi nila K5 Team nga mo nibla na teruhan siya sinilang gid nga aga K5 Team. Halin K5 Karen sa gin standbayan sang motor nila. Ano kalayo pakadto sa balay? Layo K5 Team siguro mga 500 or 50 meters, 50 to 100 meters, 50 to 100 meters sa K5 Team. So probably naglakat-lakat lang anay ang ining isa sa mga suspect. So ano may nagamotor ged tapos siya ang ningganman? According diri sa mga nakakita, ang gunman ang nakitan inila K5 Team nga nagakaon diri sa may karinderya, then ang motor dito sa unhan lapit sa may patio K5 Team. Pero may driver siya nga upo dokon siya man ang ga-drive. Yes, may ara K5 Team. Ano ning description nila nung fully covered ang yalawas? So, according sa kay Cap Enteng, ang hindi ma-identify gid ang hitsura ni isang gunman, kasi duwa sila K5 Team, naka-face mask, may tabo ng ilang hitsura K5 Team. So tawag na ang balay dira sang biktima K5 Karen, ano dali lang siya mabuksan o kung bukas na daan during that time wala sang magginatawag naton balang force entry K5 Karen? May ara K5 Team, kung makitaan sa video, ang open ni ang gate nila kay ang salakyan ni bala na naka-atras di K5 Team sa pagwa, then ang victim sang time na to nagakaon siya, so dasig lang gid siya masugdan K5 Team.
Tapos ang ila, bidaan nga balay dara kaki 5 Karen, tawag na do kawayan nang man ang iya sining gate. So probably pwede dason maduso-duso hapos lang na siya iduso kung in kaso kaki 5 Karen. Pero may mga CCTV within that area kaki 5 ka nga pwede mangin bulig sa investigation sa aton sining mga police dira. According sa kay Cap Enteng, may-ari man diri sa CCTV pero hindi makuhaan ang diri nga area kay ang focus wala ara gid sa dalan sa K5 Kim. Pero i-check naman na karon sa kapulisan naton ay tiba may ara pa gid sila balasang dugang man nga nakuhaan nga CCTV nga posible entrance kag exit point sining mga suspect sa K5 Kim. Pero kung sa diri gid mismo sa atubang or nakatuon abi sa balay sang biktima wala gid diri siyang CCTV ka K5 Kim. Pila kuno kalupok ang nabatian dara sa mga tawo sa palibot ka K5 Karen? Ako, hindi kita information nga nabaton naton. Ang duha ka igo ang naangkon sang victim sa left and right niya nga abaga. Dini siya sinuna nakakakita sang lawas siya ka K5 ka mga upod yaman dahil sa balay. Ang po din sa balay niya kaki 5 Kim ang iya nga asawa then ang bata niya nga lalaki. Tatlo sila pero ang ining duha subong ara subpa sa ospital sa kaki 5 Kim. Bali ang una man niya nakakita ako nakasapo sa lawas siya nga natiruhan is hibata yaman or pamilya yaman. Yes, pamilya niya man kiti amo na ding upod niya sa ila nga balay kaki 5 Kim. Ang mga tao dara kaki 5 Karen nakita nabi nga nagkinaran-karan kung nagdalagan palagyo ang ining lalaki nga nagkaon man dara supad nga karenderya. Yes, kaki 5 Kim pagkatapos kini kuno nagtipagtapos siya bikaon sa may karinderya. Sumut ang diretso sa dayon niya sulod sa balay kaya mo na wide duwa gintiro niya dayon ang ining victim nato niya kati 5 Kim. Nakitaan man nila kung dinagwa draman mismo sa one way lang niya or isa lang entrance kay exit niya. Ni siya kati 5 Kim ang tawaga two ways no? Oo. Yes, pero ang exit and entrance ang iya nga balay kay 5 Karen may alagyan man to sa likod o kung isa lang ni. Why lang sa kahibalo ka kay 5 Kim, no? Kung may ara pag isang exit sa sa likod sang balay ka victim. Pero ang ibalo unta man karon na sa dugang man nga investigation sang ato niya nga kapulisan diri sa Pasig City Police Station sa K5 Kim. Sige ka K5 ka, balikan ka namon kay Ma'am MyTC Network News kita na. Thank you so much gid sa imo siri nga report dira sa may syudad sang Pasig. Ang ining flash report ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramil Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, healthy coffee, ini nga nagahatag sa aton sa ayo, no? O kung nagapa-detoxify sa aton niya nga lawas kung kita ang may madamo nga ginakaon. Live diri sa syudad ng Pasig, kaupod si K5 Ramilo Paleg, ini naman si K5 Karen Batilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Nabatian nato ang report ni K5 Karen Badilla. Dagon-dagon na naton. Magasunod na ang aton siri MyTC Network News. Ibaloon nato ang dugang nga mga information. Pagbalik sa aton siri nga pagpangalagan. Please stand by. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang mga free radicals na siyang dahilan kung bakit nanigas ang mga kolesterol na nakalutang sa iyong blood circulation. At ang MyTC naman ay malaking tulong din ito dahil pinaparami nito ang collagen sa ating katawan na nagpapatibay ng mga kaugatan upang hindi madaling pumutok shredded. DTX 500. Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang ating katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500 bilis sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir? Oo, samahan pa natin ng MyTC, the alkaline vitamin C para tumibay palalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At malaga din ang disiplina sa sarili, Sir Ted. Dapat din po kayong umiwas sa mga pagkain nakakapagpataas ng kolesterol gaya ng mga
karne. Oo. Sobrang mamantika ng mga pagkain, ha? Kagaya ng mga junk foods, mga fast foods, at syempre sobrang kanin. Ayan. Naku, only sarap rice. kumain. Ayon nga sa mga health experts, no, na ang fast food daw ay nagpapabilis ng kamatayan. Nako, mag-isip-isip na kayo. Ayan. DTX 500. Kaya kung hindi nyo po ito kayang iwasan, dahil sa nature ng inyong trabaho o pamumuhay, ay mas mainam na mayroon kayong baong proteksyon araw-araw. Dapat. Upang maiwasan ang stroke. Mag-DTX 500 at MyTC, the alkaline vitamin. Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap ng alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Sama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News. MyTC Network News. MyTC Network News. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, pasaporte ni Harry Roque kakanselahin. Subic Bay Metropolitan Authority Ecology Center nagbigay babala sa publiko ngayong jellyfish season. Samantala, Senator Bato de la Rosa walang planong sumuko sa ICC sakaling maglabas ng aresto warrant laban sa kanya. Daan-daang sibilyan na inilikas dahil sa engkwentro ng militar at rebelde sa Negros Occidental, pinamahagian ng pagkain at tulong ng lokal na pamahalaan. Pulisya sa Sibalo, Mantique siniguro ang kaligtasan ng mga residente sa lugar kaugnay sa isang lalaking umano'y nambabasto. Probinsya ng Capiz, apektado pa rin ng African Swine Fever. Samantala, lalaki na tinadtad ng saksak sa Cagayan de Oro patay. Isang lalaking manghuhuli ng alimango sa Negros Oriental patay matapos tamaan ng palaso ang kanyang mata. Gayun din isang lalaki sugatan matapos saksakin ng nakalitang kapitbahay sa bayan ng Kalibo. MyTC Network News. MyTC Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, pinag-aaralan na ng Malacanang ang pagkansela sa pasaporte ni Attorney Harry Roque matapos na pumuslit palabas ng bansa para makaiwas sa mga kaso human trafficking at arrest warrant na inilabas ng Kamara. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Clara Castro na mabigat ang kasong kinakaharap ni Roque dahil wala itong piyansa, kaya titignan muna ng palasyo kung anong mainam na gawin sa dating opisyal, lalo na kung mayroon itong arrest warrant na manggagaling sa korte. Magugunita na tumanggi si Roque na humarap sa pagdinig sa Quad Committee kaugnay sa issue ng POGO operation sa bansa matapos matuklasan na naging abogado siya ng isang kumpanya ng POGO at umano'y pagkakanlong din sa ilang Chinese national sa kanyang bahay sa Tuba, Benguet. Bigla namang lumitaw sa Roque kamakailan sa the Netherlands matapos na maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalhin sa International Criminal Court o ICC. Network News. MyTC Network News. Samantala, Subic Bay Metropolitan Authority Ecology Center nagbigay babala sa publiko ngayong jellyfish season. Detalye ng balitang yan, hati ni K5 Smile Abrera.
Pinapaalala ng SBMA Ecology Center sa mga residente at turista sa Subic Bay ang kahalagahan ng pagiging maingat ngayong jellyfish season na karaniwang nagsisimula tuwing buwan ng Abril hanggang Oktubre. Binanggit ng ahensya na may mga pagkakataon dumarami ang jellyfish sa baybayin, kaya't mahalaga ang pag-iingat upang maiwasan ang anumang uri ng insidente. Pinapayuhan ng mga residente at bisita na makipag-ugnayan muna sa beach resort na kanilang pupuntahan upang malaman kung may mga marine organisms na maaaring makita sa area. Ibinahagi rin ng Ecology Center ang mga hakbang upang maging ligtas tulad ng pagsusuot ng protektibong damit at sapatos at pag-iwas sa maligamgam na tubig na kadalasang pinagbumugaran ng jellyfish. Dahil sa pagiging popular ng Subic Bay bilang destinasyon ng mga turista pagdating sa mga beach resorts ngayong summer season, pinapayuhan ng lahat na maging alerto at magsagawa ng mga tamang hakbang upang maiwasan ang anumang insidente dulot ng jellyfish. Ito si K5 Smile Abrera para sa Kampiyon sa Balita at Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Olongapo. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mga K5, wala namang balak si Senator Ronald Bato de la Rosa na sumuko o magpahuli at sa halip ay magtatago na lamang sakaling magpalabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Ipinunto ni de la Rosa ang kawalan ng hustisya sa bansa kung kaya't walang dahilan para isuko ang kaniyang sarili. Nang tanungin kung balak niyang magtago sa mga otoridad, inamin mismo ni de la Rosa na kasama ito sa kaniyang mga plano. Nauna rito, inihayag niya na handa siyang magpa-aresto upang madala rin sa The Hague, Netherlands at maalagaan sa detention facility ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap sa kasong crimes against humanity. Kabilang din sa balak ni de la Rosa ang magpakupkop sa Senado, lalo pat tiniyak sa kanya ni Senate President Francis Escudero na hindi siya maaaring arestuhin sa loob ng Senado habang may sesyon. Network News. Mighty C Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa detalye pa rin ng mga balita. Daan-daang sibilyan ay nilika sa dahil sa engkwentro ng militar at rebelde sa Negros Occidental. Pinamahagian ng pagkain at tulong ng lokal na pamahalaan. Ang kampiyon na balitang yan, hatid ni K5 Sunshine Lacson. Naghain ng 4 na malalaking lechon ang lokal na pamahalaan ng Tuboso sa probinsya ng Negros Occidental sa daan-daang evacuees na naapektuhan ng engkwentro sa pagitan ng New People's Army at Philippine Army. Maliban sa pagkain, namahagi rin ng hygiene kits, kumot at iba pang kagamitan ang provincial government ng Negros Occidental para sa mga apektadong residente. Ayon kay Tuboso Councilor Richard Hauhoko, kabilang din ang opisina ng Vice Presidente na nagpadala ng tulong para sa mga evacuees. Alas 7 ng umaga noong Martes, Marso 18, umalis ng kanilang lugar ang mga residente sa Sitio Bairan, Barangay General Luna sa bayan ng Tuboso dahil sa malalakas na putok ng armas. Kinumpirma ng Philippine Army sa K5 News FM na nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng 79th Infantry Battalion at New People's Army o NPA. Nagkaroon din ng kaswalidad sa hanay ng militar kung saan umabot sa 3 ang sugatan. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala, pulisya sa Cibalo, Mantique siniguro ang kaligtasan ng mga residente sa lugar kaugnay sa isang lalaking umano'y nambabastos. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Family Palano. Upang mapanatili ang seguridad at peace and order sa bayan ng Sibalam, kaugnay ng umano'y pambabastos ng isang lalaki, nagsagawa ng aksyon at interbensyon ng Sibalam Municipal Police Station. Sa panayam ng K5 News FM San Jose, pinahayag ni Police Major Jeremy Ian Magbanwa, Acting Chief of Police ng Sibalam Municipal Police Station, na na-validate na nila na isang persona lang na kinilala kay alias Nathaniel na pinapahayag may diferensya sa pag-iisip at residente ng Barangay Kadoldolan, Sibalam, Mantique ang tinutukoy ng mga nakaranas ng pambabastos sa bayan ng Sibalam. Ayon kay Police Major Magbanwa, ilang beses na nirespondehan ng mga kapulisan ang nasabing persona at dinala sa mental health facility, ngunit makalipas ang ilang oras ay agad itong nakalaya dahil normal ang findings ng
psychiatrist. Nabatid na dati na rin siyang dinala sa Pototan para sa medical check-up at normal ang kanyang findings. Nakipag-coordinate na rin ang kapulisan sa LGU para ibalik ang subject person sa ospital at pinaalam na rin ito sa kanyang pamilya. Subalit kung muli itong mapatunayang normal, maaari siyang kasuhan. Pinaalalahanan naman ni Police Major Magbano ang publiko na kung may mga ganitong insidente ay dapat na agad silang tumawag sa police hotline sa halip na mag-post sa social media para agad silang matugunan. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayun din probinsya ng Capiz, apektado pa rin ang African Swine Fever. Detalye ng balitang yan, hati ni K5 Jolito Borda. Nananatiling apektado ng African Swine Fever o ASF ang lalawigan ng Capiz. Ayon kay Dr. Lloyd Borata ng Provincial Veterinary Office, bagamat may mga lugar sa lalawigan na nasa pink zone o walang kaso ng ASF, mayroon pa ring mga bayan na nasa red zone o nagpositibo sa sakit na ito, kaya delikado pa rin ang pag-aalaga ng baboy. Hindi paligtas na mag-alaga ng baboy, kaya naman kailangang unti-unting bumalik sa industriyang ito para hindi masayang ang kanilang kapital. Ayon pa kay Dr. Borata, sa kasalukuyan kabilang sa mga lugar na walang kaso ng ASF at nasa pink zone ay ang bayan ng Cuartero, Dumaraw, Dao, Maayon, Mambusaw, President Roxas at Roxas City. Samantala, ang ilang mga bayan ay sumasailalim na sa assessment upang hilahin ang kanilang zoning progression mula sa red to pink zone. Sinabi pa ng opisyal na ang hakbang na ito ay kinakailangan para sa insurance ng mga alagang hayop na mga hog racers. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Jolito Valles Borda. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Capiz, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng balita. Lalaki na tinadtad ng saksak sa Cagayan de Oro patay. Balitang hatid ni K5K Buscaino. Patay ang lalaki na sinaksak ng 12 beses sa Cagayan de Oro. Kinilala ang 37 anyos na biktima na si Mark Aklan, residente ng Zone 7 Barangay Cugman. Ang 42 anyos naman si Jiki, ang suspect, nakatira sa Zone 2A Santo Rosario, Cugman. Ayon kay Cugman Police Station Commander Major Jason Felicelda, mahaharap sa kasong murder at ngayong araw siya i-inquest. Sa inisyal na investigasyon, pumasok ang lasing na suspect sa slaughterhouse kung saan ito nagtatrabaho at sinaksak si Mark gamit ang 13 inches na kutsilyo. Sinabi pa ni Felicelda na galit ang suspect sa kapatid ng biktima kaya't sinaksak niya ito ng maraming beses. Dinala pa ng mga personay ng Oro Rescue si Mark, ngunit patay nang dumating sa Northern Mindanao Medical Center. Paalala ni Major Felicilla sa publiko, uminom lamang ng katamtaman. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, isang lalaking manghuhuli na kalimangon sa Negros Oriental patay matapos tamaan ng palaso ang kaniyang mata. Detalye ng balitang yan, hati ni K5 James sa Badokilyo. Patay ang isang lalaki matapos aksidenteng tamaan ng palaso ang kanyang mata sa Barangay Banilan, Dumaguete City, Negros Oriental. Kinilalang biktima na si John Ray, 30 taong gulang, isang PhilSouth worker sa Barangay Suludpan, Bakong sa nasabing lalawigan. Ayon sa ulat, mangunguha sana ang lalaki ng alimango at sa hindi inaasahang pangyayari, nadulas ito at tumama sa kanyang mata ang kanyang daladala na palasok. Ayon naman sa kasama ng biktima na nakapagsalita pa ang biktima at humihingi ng tulong upang tanggalin ang palaso, ngunit nawala ng malay matapos na matanggal ang naturang palaso sa kanyang mga mata. Sinubukan pang dalhin ang biktima sa ospital ngunit binawian na ng buhay. Sa ngayon ay nagsasagawa pa rin ng karagdagang investigasyon ang PNP Dumaguete upang malaman kung anong nga ba talaga ang ikinamatay ng biktima. Ako si K5 James de Trebayo Bandukilyo para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At isang lalaki sugatan matapos saksakin ng nakaalitang kapitbahay sa bayan ng Kalibo.
alitang ati de K5 Leonardo Viray. Patuloy na ginagamot sa ospital ang isang lalaki matapos nasaksakin sa Purok 1 sila Serna Street, Kalibo pasado alas 11 ng gabi. Kinilala ang biktimang si Alan Jordan, 30 anyos, habang ang suspect naman ay si alias John Paul, 18 anyos at parehong residente ng nasabing lugar. Sinisal na investigasyon ng motoridad, parehong lasing ang mga imbolbado kung saan matapos ang nangyaring komosyon ay nawa ito sa pananaksak sa biktima. Nagtamo ng tama sa kaliwang bahagi ng kanyang tiyan si Alan na kaagad namang dinala sa provincial hospital. Naaresto naman ang suspect na pansamantalang nakakulong ngayon sa lakap cell ng Kalibo PNP habang nagpapatuloy ang investigasyon. Samantala, inaantay pa ng motoridad ang desisyon ng pamilya ng biktima kung magsasampa ito ng kaso laban sa suspect. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga K5 balitang abroad, inanunsyo ng pamunuan ng Seoul na magtatalaga sila ng 14,000 riot officers sa mismong araw ng impeachment ruling ni dating South Korean President Yoon Suk Yeol. Ito ay para maging response team ng kapulisan dahil sa posibleng mga magsasagawa ng kilos protesta sa araw na iyon. Samantala, nauna na rito ay magtatalaga rin sila ng 12,000 opisyal sa Seoul, ngunit dahil umano sa pagtaas ng tsansa ng pagkakaroon ng pag-atake sa lugar, dinagdagan na ito ng mga otoridad. Sa ngayon ay nakaantabay na mga kapulisan para sa deployment ng mga riot officers sa mga bahagi ng Constitutional Court kung saan naka-standby din ang Special Police Forces. Network News. MyTC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Rex Santos Candos sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. Doon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. Alas 12:17 na sang udto. Krasig lang sa mga inoras. O probably nagapulupanyaga na darang aton sininga mga ka-K5. Kamusta ang inyong sininga pagtimo-timo dara? Paghigop-higop sang sabaw, ano na magkaon sinigang? Sinigang nga bangros, sinigang nga baboy, pata ba o pata? Parehas lang siyang kilala ko, nagkaon sang pata, nagligan nga gabi, nagpanyapon. Naghalay at tuhod. Naghalay at tuhod daw. Inom bulong. Walang kilala ko, mga ano na siya, drive na siya. Good morning kay Ma'am, good noon kay Ma'am Merasol Kiachon Kadigan. Nagapadayon sa pagtutok sa aton nga pagpangalagan. Jomar Penezilia Rodriguez, kaulan-ulan. Dara kay Sir Rasmond Fable Pachero. This time, wala pa update. Sige. Istoryahan na natin mga ka-K5. Pangtadagahulat kita dire kay ka-K5 Karen Badilla. Ang ining nausong nga mga scams. Kung nagadugi nga mga scams online, mga ka-K5. O kamo
Amo na kaagi naman bala kamo biktima sang ginatawag nga scam? Ano bala ina nga sahi sang scam mga kakifay? Subong daan, puro parehos naman tanan kita mga pigado kag mga gastrago sa kabuhi. Mayara gid yang nga naga-take advantage sa mga sitwasyon. Kung nagapanghinto sang ila isig ka pareho. And i-discuss naton sa inyo kung ano bala ang nalain-lain nga mga nga type sang scam online mga ka-K5. Una diri is ining ginatawag nga love or romance scam. Ma-double double damage kagad ni karon mo. Siyempre arab lang ginawaan ka na sang kwarta. Tapos ay tawag na hintoon ka pa. Broken hearted ka pa. Emotionally affected ka pa. Arab lang mga ka-K5. For example, ginapahulog ya ka sa iya sining nga bitang. Ginapahulog ya imo nga balatsago. Mapakilala siya abi nga daw ang profile picture ya sa Facebook. Daw ang tsuraya daw si Coco Martin. Pero sa personal gali si Coco Asin. May aragid na ginatawag ng mga dummy account. Mga fake accounts mga ka-K5. Kaisa mapati ikaw. Basta sa or even man mga usually ang mga biktima man is ang mga lalaki. Kaya syempre yung mga babae ma-post na sa picture nila nga mga Alaan Curtis. Pero ang itsura gali daw is tiwitis. Ati hasta sa ma-in love ka, syempre kung in love ka, gagawin mo ang lahat para sa kanya, diba? Makin ang lahat. Wala ka nalabot sa palibot mo. Bisan may makabataan ka na mga single father, mga single mother. Wala na tayo ba, tigulang ka na, patol-patol ka na, kinakwartahan ka lang na niya. Padalaan mo to 5,000. Ayaw na siya, mambala siya, babe, pwede kong padalaan allowance. Mga 5,000 lang, babe. Kinanglan ko may emergency diri sa balay. Mahulog yang imo sini nga balatsagon. Amo na ang ginatawag nga love o kon romance scam. Tika na nyo na sa reklamo o sa kay Rapi Tulpo na. Tika na ba na mo manda ganing gareklamo mga foreigner. Tapos magreklamo mga Pinay. Ay sa picture ko no gwapo-gwapo pabudumodel ba? Pero sa personal gali lain-lain gali ang tsuraya lain ang tsuraya sa gina-expect mo. Amo na ginatawag nga expectations versus reality. Ang ikaduha diri is ang job task scam. Amo na blang hambalan ka nga ari ang kada oras mo 100 pesos. Masend ka lang sa i-like mo lang, ma-comment ka lang mo. Damo gyud nagakagat sa amo na mo. Or for example, mangin affiliate ka sa TikTok, i-promote mo na ang amo na nga mga produkto. Kung na mahatag na sila mga 500, di siyempre makagat ka na. Tapos may mga pagasunod nga mga inadlaw, ikaw na yung pangayuan niya. Antes mo kuno makuha nga mo ni, kinahanglan mo mag-deposit sang muni, sang muna nga amount. Kung kaysa ako, gana message man ko na gani mo. Napangita ka obra? Ari yung may obra ko nga i-offer sa imo. Tag 500 per hour. Ipasa-pasa ka lang sang message. Type ka lang. Ma-attend ka lang dali sa meeting namon. Tama na tawag nga job or task scam. At may araman na, parehos man sang illegal recruiter, balang lain ang ginpasalig sa imo nga obra. Tapos, lain ang madangtan mo. Kasi ang paubra pa to sa imo, mga illegal balahaw. Amo na subong na nagauso ang mga cyber scam, mga ka-K5. Ang pangatlo diri is investment scam. Ang balgan nila, if it's too good to be true, then it's not true at all.
duol. Parehas ang iba nagapasalig nga ang kwarta mo ni ang isa mo kalibo mangin 1.5 sa isa ka simana. At syempre nagkagat ka man. Okay, yadi pa to, wala lang ko sang imuon. Ipundo ko lang to kwarta ko, madako nga madako. Pero at the end of the day, wala ka nang galisang kuwaon. Nag-invest ka lang daw sa isa kalibo. Tapos for example, abi, nagkagat ka kay pagkauna mo hulog, ginatagan ka man abi isang 500% nga interest. Tapos bang pagkasunod, nagkagat ka, nag-deposit ka na abi isang 10,000, 20,000, 100,000. Oh, damo, subong mga investment scam. Mayo na lang kung gusto nyo mag-invest, kadto ka mo da sa mga legitimate man nga mga investment. Ayaw pa na gani nga nagbutang ka sang kwarta mo sa bangko, may mga interest or magsaka pa nga magsaka bala mga kakifine. May ari man diri nga ginatawag nga SIM upgrade scam. Ara pa lang pormisahan kanila o i-upgrade ko ng SIM card mo or ipa-register ikaw, mga ka-K5. Pero sa ulihi, pabayron niya ka. So, tod-tod yung scam dara sa isa ka molo sa may Mandurriao. Dahil sa gwanda, yung mga membro da sang LGBTQ. Mabalay si Chuson niya ka. Ma'am, kado di ma'am, may libre di nga kilay. Pakilay ikaw, ma'am. Tapos pagkauli, sokto niya kagali isang tip. Kung hindi man tip, kundi pabaklon niya kada sang products nga matag kinintos, tag 700, ma'am. So, nagidya subong niya mga manog hinto. Hindi dapat nga, hindi man ka mo nga magpahinto. May ara man sa mga accommodation scam. May arab lang kung mag-travel ikaw, may mga promos online, i-accommodate ang tanan-tanan, kasi kasuhon nila ang tanan-tanan. May ara na ibang payment first policy. Tapos pagkakadto mo na to sa amo to nga lugar pa, wala ka to wala isang saydan to, wala ka to kabalo kung anong dangtan mo to. Pag may araman sang impersonation scam. Ang arabalangga pakilala nga si Juan de la Cruz. Nga hindi siya si Juan de la Cruz. O si Juan Santos to saya. O nagkapakilala siya para syempre makakuha siya sa mga information sa imo. O kung makakuha man siya sang kwarta sa imo. Ambot naka-experience man ka mo na nga kita nyo ng hindi man ka mo close. Pero ma-message siya si mo ang Miss, pwede ko kahulam sa Gcash. Pwede mo pasahan Gcash ko, mga 300 lang. Ano mo? Hindi ka na nagkuha sang kapalmoks mo. Hindi man kita close. Manghulam kayo sa ako niya. Wala man kita kagistoryahan ay. Ano, iban gani. Hindi mo ka mo friend sa Facebook, kulman niya ka. Ay, ano ka, ulol nga magpahulaman. May araman na sa social media. For example, may manatabo nga mga insidente, namatyan, sunugan. Kung kaisa, ginagamit na nila, nagahimo man sila sang Facebook profile sa mga pamilya sang biktima para sa ila, kung wabi magpasend man sa bulig. I-send na i-post na nila ang ila sining Gcash or ilang any mobile banking. Abang, na sila naluoy sa mga supposedly direct family, sa mga natungdan gid or affected family. Tapos ang uso man subong is ang online shopping scam. Kung kaisa mo ni ang ginabasol ang mga rider. Balay nga, ano man to man? Ano man yaman no? Lain ang gin-order ko. Lain ang nag-abot. Mambalay yung rider nga, ma'am, wala kami ni kabalo. But in fact nga, wala gid man sila ya kabalo. Because their job is of course to deliver, no? Wala man na nila ginabukad ang kung ano man ang unod sang parcel.
Kung for example, ikaw man nga order ka lang, wala ka nagakuha sa mga legitimate sources or kung mga legitimate shops, mga ka-K5, probably ma-jinx ka man gid eh. Especially kung ga-order ka sa mga marketplace sa Facebook, tanyagan ka da sang barabaratong product, ate makagat ka, mambal ka nga barato ni compare di sa nga may divisorya kung sa diini. May advantage man ya kung mabakali ka personally, makitaan mo. Baka ay hindi amo nang gusto ko. Gusto ka tawag na. Hindi amo ni ang texture sang tela nga gusto ko. Pero kung online, kung kaisa, lain ang ina-expect mo, lain man ang maabot. Sa mga nagapang scam dara, basi sunod kamo naman mabalik naman sa inyong kinaubra. K5 Paul, pwede natin makuha si K5 Jenny regarding dribla sa mga kinagamo involving mga minor de edad dari sa may syudad sang Iloilo. Halos na lang nagabanggian na nag-ilinaway sa dalan. Mabisan may curfew alas 10 sa gabi dari sa syudad sang Iloilo. May curfew dari sa Iloilo City. Ati gagwa man sila gyapon. Agang ila sini nga mga bangkil. Kung matagabi ba o basta upod nilang ila nga grupo. This time ko na to ng report regarding dari sa intervention sang Iloilo City. Mga ka-K5 kung anong himuon nila para malikawan ang ini nga mga insidente. Sa aton siri nga report with ka-K5 Jenny Kauyunan. K5 News FM Kampiyon Report. Ka-K5 Jen. Kim, no? So sa asod-asod nga insidente bala ka K5 Kim involving ang mga minors sa Iloilo City, una dito sa may distrito sang Arevalo. Ang dito man sang tinalikdan lang sang Lunes ang duha ka mga minor de edad nga nadakpan sa La Paz Cemetery sa diin may mga kamalamalahan ta K5 Kim nga ginaobra sa bahin sang City Social Welfare and Development Office sa K5 Kim. Ginlabot naton si Ma'am Grace Santino, ang Child Youth Welfare Division Head. Ang hambal niya nga ang tanan nga mga minors nga madakpan ta K5 Kim nga nagalapas sa kasuguan usually gina-turn over na sa ilang opisina kag may mga nagakaigo nga intervention. Why sang specific intervention gid K5 Kim depende sa kaso nga ginapakatubang sa mga menor de edad. For example, sa dito sa distrito sang La Paz, ginpahayag ni Ma'am Grace K5 Kim nga nakipag-angot sila sa barangay official, sa eskwelahan, kag sa ginikanan kung ano ang mga pwede obrahon. Like for example, mabisita dito ang City Social Welfare and Development Office agud nga maghatag manabi sang counseling sa mga menor de edad nga ini ka K5 Kim. On the end naman niya sa mga labag sa curfew for minors, kay may mga reports man kita K5 Kim nga after nga gin-intensified ang curfew for minors kay K5 Kim, sa tinalikdan lamang pila ka mga minors ang nagadakpan bala ka K5 Kim nga nagalabag sa or nagalabag ka K5 Kim sa curfew. According to Ma'am Grace nga gina-turn over na sa barangay ka K5 Kim, kag ang barangay ang kumbaga ang may jurisdiction gid bala nga magbantay ka K5 Kim bangod nga sila ang nakabalo sa mga kabataan dira mismo sa ilang barangay. Ang the list nga maubrasan sa SWDO counseling kag ilabot sa igtalupangod sa mga ginikanan kay K5 Kim ang mga naobra sa ilang mga kabataan, kag kung magsigi-sigi pa kay K5 Kim didto na nga ma-insert guro ang or ma-insert ang CSWDO sa mga mas intensified pagid nga mga interventions bala ka K5 Kim, kay nagadepende again sa kaso sa ginapangatubang sa minor de edad kung ano ang posible obrahon sa ila ka K5 Kim. Ano para sa imo ka K5 Jenny? Ano ba ang mga possible factors kung nga ang damo sa mga kabataan nga do ga-involve sa kinagamo? Para sa imo, ano ba yan mga rason? Ano, kulang sa disiplina?
Other than sa kulang sa disiplina kay K5 Kim, mostly gid era ang sa peer pressure. Kaya we know nga at the age nga 13, 14, 15, 16, mga dira-dira kay K5 Kim, 18, prone sila sa mga barkada-barkada kay K5 Kim. Dira na umpisa tuon-tuon inom, tuon-tuon bisyo, panigarilyo, magligoy sa eskwelahan, sabat-sabat sa ginikanan. Kagdo amo ni nga mga age kay K5 Kim, balaan naton nga do hindi pa kita or hindi mahambalan sang ginikanan. Nag-asa mindset naton nga kay K5 Kim, mahambal kita nga do kontra pirmi ang aton nga ginikanan sa aton nga gusto do way kita ginapasugtan tanan na ginaobra ta malain and dira ma-insert kay K5 Kim kumbaga ang mga nagaabot sa rebelde mo nga face nga just to prove something sa ginikanan mo, ubrahon mo ang amo ni nga do pamatud abo na kay K5 Kim nga kaya ko, I'm capable ako, I'm old enough. Kung kaysa daan, even man sa aton, no? Abi naton sa una, mga 13, 14, kita abi naton dako na kita. Oo, abi naton kaya na naton tanan. Do may ikasangkol, bala kita kay K5 Kim, nga do kinanglanta. Amo na dira nag-insert kay K5 Kim ang peer pressure. That's why nga, das magluwas sa peer pressure, abi kay K5 Kim, ang influence ng social media sa karon nga do grabe gid. Amo ginang isa sa may pinakadako nga factor nga nagahon sang kumbaga sang mindset, sang character, sang isa ka pamatanon kay K5 Kim mo. Amo na nga subong ang mga ginikanan ginahambalan gid nga dapat mangin mindful kita sa mga ginaobra sang aton kabataan. Kumbaga from time to time sibaw-sibawon taman or kamustahon taman ang kabataan ta kung ano ang kamusta ang pag-eskwela. Be open bala ka K5 Kim na instead nga mahadlok ang mga kabataan mag-istorya sa mga ginikanan rather than like do friend, mangin friend. Oo, na do mga friend. Oo nga, mangin friend bala ka mo. Oo nga, do hindi bala sila matahap mag-open up sa ilang nga mga, for example, nagamigo-migo, nagamiga-miga. Kay, amo ginaka K5 Kim ang mga peak sang, kumbaga, sang teenage years. Do jagad kita gaumpisa sang migo-migo, migo-miga. Ti ang ginikanan naton balanta based on experience sa mga muning edad, ginabdumilihan. Ika-kontragin. Ika-kontragin. Hindi, basi magbusong, ikaw tanawa, bratong tupad ba ita? Ang ina-compare ka wala sa iba niya mga amo pagid na ka K5 Kim may mga comparison pagid isa pagid ka factor nga gina-compare pagid nga bata ni amuni naga with honors Tayo mambala nga permi na lang ko sala wala na lang kumayo sa mata sang ni nanay. Tapos subong nga vidaan ka K5 Jenny ang mobile game subong is medyo brutal. Laban ang mga pinatyanay, tiruhay, nag-instill man sa mind nila bala. May mga yes sa K5 Kim may isa na ka-report dito sa may banwasang Duanyas. Actually nga kumatandaan naton nga nga very nalulong siya sa mobile games specifically kung ano pero tapos siguro sa sobrang nakalulong sa mobile games nga naging doon na naka-physical siya ang abiya sang kilala niya or sang basta doon may nag-approach lang sa iya tapos abi niya kontraya na so gigsag abi ya kontraya pa sa mobile games ari kay tirohon na amo pag kita K5 Kim nga na lulong bala kita sa era na sang social media, sang internet, so everything kay K5 Kim ama doon kumbaga ang pagiging bata lain yan na generation kay K5 Kim mo ang before kag subong kay K5 Kim tawag na sila subong generation beta. Ang beta ang generation beta kita yan generation Z pa kita mo generation Z na abtan ta pa kay K5 Kim ang mga hampang sa mga taga 1990s 90s baby 1999 90s baby pa ko kay 5 Kim 1999 pa ko mo nakaabot pa ko sa doon na experience na I will for sure ikaw na experience mo mag kay 5 Kim so ma-differentiate tagid nga lain gid ka kay 5 Kim ang generation subong. Tapos subong ka kay 5 Kim, waay na nahadlok ang mga kabataan sa authorities. Tapos wala na hadlok sa ginikanan. Sa una, abi, kung magdisiplina, kagit ka man bakol. Of course. Of course. Sa una, ginabakol ka. Disiplina, hala na ni nanay. Pero subong ano ganang hambal nila? Nga, ipa-DSWD. Una nga mahambal na. Sa una, tulukon ka lang ni nanay mo. Sakit.
kulbaan ka nagapahimuno ka asubong niya why naka K5 game do kung nagasalig na bala sila nga protected sila sang law ka K5 game hindi sila basta-basta maasi-asi kibot ka lang ganyan mga kabataan subong ka grabe na magsabat sa ginikanan nila naga at the early age kabalo na mamuyayaw di ba kauna kitaya ko makabuya ilang tabuyayaw ginahampak ta babat ginahampak buyayaw makambal ka lang sa GAGA ano din mo na nabatian sino nagtudlo sa imo K5 game so grabe gid subong ang kumbaga ang natawag nga generation gap and sang CSWD o K5 game they are trying bala nga i-counsel ang mga kabataan subong at least bala at the early age ano naman bala K5 game matawag sini matap na or malesen ang mga mangin epekto sini sa uli ka K5 game kay it's their future that is at stake here ka K5 game kag tawag na on the terms sa mga sexual naman yung mga bagay subong abi sa online yung kan accesses gambal pa na sila sino mapa-PM grabe ka K5 game kay amo na ang mga pornographic contents easily ma-access na K5 game kapos duhapos na lang gid ya subong amo na gani ang mga babong nga sino mapasend si mapapasa ang mga kabataan mostly ka K5 game based on our observation ang mga na-involve sa mga pornography ka K5 game sa mga local nga mga minors man gid K5 game no so amo na ang grabe gid siya ang balatsagon sa mga kabataan ara pakita sa una sa face nga abi mo kung nag lips to lips ka busong sa una amo na akong pagpati kay amo nang sa mga pelikula bala sa una nagsulod na sila sa kwarto kag nag lips to lips pagka sunod niya nabusong na siya so imo nga amo na ginalikawan mo ay dapat hindi ako mag-kiss kay basi magbusong ako daw na amo na ka K5 game ang importante man ang sex education na dapat i-incorporate man bala sa aton nga academics sa K5 game at least parehas kanimo mangin aware ikaw nga kung sa age mo nga to kung sex education hindi gali lips to lips ang makabusong pa ko to mo nakita ko to sa kapit na sa una nung pelikula ng kadala sa is naman 14 grabe kaya ang 14 ang si Erich Gonzalez nga at age of 14 kag ang si bala ang batang ama sino naman amo na sa kuna mapagpati pero nagsulod na sila sa kwarto nag-kiss lang sila pero subong ya balana nila yung tanan niya mga kabataan dito K5 game mas informed pa sila sa aton mas damo pa sila sang nabalaan kaysa sa aton di K5 game amo na gani nga dapat mangin ang screen time para sa mga kabataan di K5 game i-limit man kay tanan di K5 game kung may Facebook tanan gid is very accessible mag-search ka lang kang something pornographic content right away makita mo na dayon ka K5 game gina-romanticize man na sang iban nga mga kabataan and I think it's okay bala ka K5 game at nga early age magturo-testing wag kalit-kalit man ka K5 game quickie sige ka K5 dyan thank you so much sige ka K5 game ini nga balita ang ginadalon sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakape ka na naka-detox ka pa kang ni ka K5 Ray espeha umalay nga palang agid ang banwasang pototan. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny kauyunan para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo K5 News FM. Thanks guys. Thank you so much kay K5 Jenny kauyunan sa iya nga report. This time mga K5 mag-commercial break kita anay. Inom ka mundra sa mga produkto de kalidad ni Dr. Militang Uy, ang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Time check, alas 12:41 na sang uto. Standby, magabalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa kapagtilaw sa gihapon mangibabaw ano man ang kabudlay
Importante nag-aulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapag bugdaw at lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kang magluhod sa bagunga paglao. Wala sambaya ay bisan nanuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Dr. Milby. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magbiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayo sa laban. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ako oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo tag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadagdagan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa. This time, kuwaw naton si K5 EJ Cordova. Kay may nadakpan naman. Huli pero hindi kulong. Dakpan naman nagapamati sa K5 News FM Iloilo. K5 EJ, may dayad niya ugtuod to. Katawag na, kapanyaga ka na. K5 EJ. Yes, K5 Kim. Bago lang kita tapos Oh, nakatunga ka na. Lalami kanon or higupon kung init ang tsimpo o kung tugnaw ang tsimpo. Linaga ka kay Tad Kim. Linaga. Ate, mo ganang sudan mo. Kaki 5 inch, no, gitong nadakpan mo dra. Din ka nga area. Yes, kay Tad Kim, no, sa ato na paglibot-libot dire, no, sa area sang Barangay Monica, City Proper ka kay 5 Kim. Isa naman ka aton gid nga listener ang ato nadakpan si Ma'am Susan Martires sa Barangay Monica gid ka kay 5 Kim. Kay mo dapat bata yung radyo. Tapos swerte gini sa kay 5 Kim kay nga. Anong ginapamatian niya alin sa Agas ng hapon? Yes, from K5 balita sa umaga to K5 Night Watch. Gini ka kanin nato ng radyo kagina ni Nanay Susan, mainit. Siling ko paway-way man ma'am kay basi na maglupok balao. Hatagan na lang siya sa bago nga radyo nga bulos-bulos siya kay 5 inch. Yes, kaki 5 Kim, no? Kagpag na ko platon dito ginagani sa iya, damo sa nagtumpok sa aton kay gusto mga ayo ka radyo. Sisiling ko wala gid problema kay mabalik ako diri Ante, may ano ka to? May video ka to sa pagdakop mo sa iya? Yes, kaki 5 Kim, no? Kaki 5 Paul paliw ganit place ang pagdakop naton kay Ma'am Susan Martires.
Okay, no, sa subong isa naman ka maukod yun nga nagapamati sa ato, no, diri sa barangay Monica City proper mga ka-K5, no. So subong, no, si ma'am nagapamati diri. Be? Mga nagapakuma, magtubog sila. Nagapamati si ma'am sa programa nga 11 Mbps nga si ka-K5 Kim. Muntan nyo kaluyo ang anchorman, anchor subong. Ma'am, magluwas diri kita sa sanag. Ma'am, always kayo diyan nagapamati sa K5? Always nga, wala na patay-patay, sir. Oo. Tisi may mga kilala na ikaw dira, no? Oo, eh. Mga anchorman. Oo, si Ted Unaga, muna yung nagapukaw sa akong. Di kaya nga, kaya wala pa tayo may sign off lang na sa yan. Si, Kapulot. Oo, bukabisado. Gini, ma'am. From K5 balita sa umaga, kadtogid kay Sir John Kapulot. Oo, Kapulot. So, batian mo na dira ang programa sa K5 News FM, Ililo nga, okay ka. Okay ka, o, sir. May kapi ka sa K5. So, ga-expect ka man bala nga ikaw madakpan man dire? Oo, sir, kay nako na bala mo sa sir, obra ko pag abot kasi gandar man na. Susubungin na dakpan ta ikaw nga kapamati sa K5, okay ka, may kapi ka sa K5 News FM Iloilo. Kaya ano mahambal mo sa K5 News FM kay Doc Ramil Uy, kay ikaw nakabaton diri sang kampiyon nga kapi? Madamo gid nga salamat kay mo giniginahan to. Sa pariyon mo nga mga tagpalamati bla. Ano mahambal mo nga para sila magdaog man sang isa ka box nga? Sa pamati man dapat madakpan man kamo kay para matagaan man kamo sang kaping DTX Coffee Mix. Ano pangalan mo gani? Susan Martires. Susan Martires nanay, no? Doktor man ako Susan So hindi lang hindi lang isa ka box ng kapeng imo nga mabaton subong. May hara kapag isang coupon. Ang coupon pagkapilapan mo ina kada semana igadro ina matsansa ka magdaog sang cash kag appliances. Pero kinahanglan ibutang mo nga number active gid kay tawagan ka sina sang 3 ka beses. Kinahanglan masabat mo gid. Ano nga mga produkto din ni Doc Ramil yung imo na gamit? Taguan ko sir, anang mga resita na sir kay bala mo nagpa-check up ko to sir. Sa klinika? Boko very good gid kay ma'am. Ano nga product ni Doc lang tawon ta lang ina karon DTX 500 kag may TC. So may ari ikaw 3 ka coupon. Oo. Sige dako gid ang tsansa ni ma'am. Ma'am, thank you so much gid sa padayon nga pag suporta sa K5 News FM Iloilo, ilabi na sa paggamit sa mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Oy. Mayong udto lang. God bless. Bahati, gapamati gid galit di saton. Nagapamati na siguro kung Domingo ay ambalya ako kunong pamukaw ya mo. Laban eh. Pero sige dami gid ang gapamati gatutok diri sa aton sila nga pagpangalagad. It means gapamati sila ka nagasuporta gid sila diri sa K5 News FM. May talamyawon ikaw ka K5 Edge? Yes, K5 Kim, no, ginatamyaw talang gali, no, ang Sakay family dira sa Barangay Monica City proper, no. Ilabas sa tanan, belated happy birthday kay Ma Merna Lago, kay birthday niya ka K5 Kim, no. Na subong nagamonitor man sila, ilabi naman sa Rose Eatery, pag sa Merna Eatery ka K5 Kim. EJ, thank you so much sa imo sining pagdakop diri ka K5 EJ. Thank you so much K5 EJ. Yes, K5 Kim, no, ang ini nga balita na ginadulong gitinyo sa kalwan sang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-DTX ka pa. Pag ni K5 Race, malay nga palang hagi ng pumuluyo sa banwa sang Kututan. Nagikan diri sa Barangay Monica City proper, ini si K5 AG ko, diba? Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita. K5 News FM. Si K5 EJ Cordova. Nabasa kita this time sa mga comments mga ka-K5 sa aton sila nga mga ka-K5 nga nagapamati dari sa K5 News FM. Ang bali Ma'am Glory Blanco sa Donagalio. Malilang ga Kim, gusto mo na mo dyan masamyag ang madakpan man kami. Okay, wala untat man gano'n pamati sa K5. Ate, sige ma'am, kung makasaboy kami dari sa may miyagaw. Medyo malayo-layo kami miyagaw, hulong doon. May udto kay Thor Gumugdagreg. Kag sa K5 News FM, tanilabyan mga kami ni Sir EJ sa may Barangay Hipodromo, pasulod diri sa may Barangay Hall. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento, may dayad gid nga udto. Kay Ma'am Desi May de Ocampo, bako maliak K5 Kim. Relate gid ako. Sang una, sang elementary days ko pa, gulpi lang ako ginkisan sa abaga sang classmate ko nga lalaki. Nga nagag-crush ko sa iyang balya perti kibot ko, kag perti hibi ko. Kay siling ko nga agin kisan mo ko kay basi bala magbusong ko.
Pertiyakin ko sa classmate ko. Kadlaw man mga classmate ko. Pero siyempre sa una, inosente. Bakit ha? What we see is what we believe. Kung ano na magkita natin sa TV. Kalabanan nabi sa una mo. Siyempre kay wala man siya bala sa una. Hindi man obscene ang mga mga ginapagawa or talanawon sa TV. Unlike subong. Wala na yung pakita ang romansahanay. Bali makita mo lagi sa una is gakis. Tapos after mag-kiss na gani, pagkasunod nga adlaw, sunod nga next episode naman, nagbusong na sa. Masamduman, walang makadlaw kagitoon. Amal din ni Sir Edgar Badbadon. Ang baliya galantaw ko sa unang langga sang teleserye 14 kung sang 14. Now feeling younger man ko mo sikat-sikat yun si Erich Gonzalez ang una nga bida. Oo, gani, no? Happy lunchtime ng Gakim. Dapat, speaking of scam, dapat maging mapagmatyag kita. Kung mabiktima kita, isa ka normal lang da. Pero kung maliwat ang nagtinanga ka ng nagtinanga ka na. Ginungod mo na. Ano gani ang bal nila? Na kung nasandad ka na gani, hindi ka rin magligid pa. Nasandad ka na, magligid-ligid ka pa. Hindi mo na yung kapaltahan kung mo nagid man. Kay Ma'am Nene, Sean Presya, may-ari man di ma'am, pakilay ka kuno abi, barato lang. Oy, sus, pagkatapos damo na kuno addition na. Mo gid na experience sa daligan. Kaya haling ko sa ospital, nagbantay kami to kay father, nagbisita ko to kay tatay ko. Tapos maging bakal kami dira sa may may ka-world area ho. May Mandoryaw. Ang baliya ma'am, ang baliya kuha iya pa cellphone ko. Baliya ano ni brand sa cellphone mo ma'am? Manami isang camera no. Diyos ya pa ako. Baliya pa kilay na di ma'am, libre lang di ma'am ho. Libre. Tapos sa iban galing experience pero wala ko to yung nagpainto. Balaan ko naman dahil hindi kita close. Tapos kuha-kuhaon mo yung cellphone mo sa sakon niya. Tapos mamangkot pa sang personal mo ba nga kabuhi. Pero chika-chikahon niya ka. Nagani dapat hindi kita madala sa mga matamis nga tinaga. When it's too good to be true, it's not true at all. Magirang natandaan ko kahapon sa presentation sa NBI. Mamaya mo na galing ka kay 5EJ. Sorry lang, hindi ako aware. Dinadiri ang ilang wala, di ka kay 5 pula. Mga ka K5, pamati ka mo dira ha sa K5 News FM Iloilo. Kani gusto ko man magpadakop diri sa may Gimaras. Baka layo pag ito mo. Tama na mga ka-K5. Kung nagapamati ka mo diri sa K5 News FM Iloilo. Pwede ka mo nga magngintag daog sang ilugo mo dakop ka promo. Check to. Ilugo mo promo sa K5 News FM. For example, madakpan ka di ka K5EJ nga nagapamati mismo sa K5 News FM. At ganya ka na dayon niya sang DTX Coffee Mix. Ganya ka sang isa ka box na meron subundan nga tungnaw. Nami kung wala ka kupan, bawano ka na lang inom ka na lang sa kape sang DTX Coffee Mix. Tapos kung mabalaan pagdara ni ka K5EJ, nga inom ka sa mga produkto de kalidad ni Dr. Amil Itangoy, angay na lang sang D3 Bio, DTX 500, MyTC. O kung extend parehas lang sa kilala ko, parang mamati na si Sir Boyet. Ate, pwede ka man mahatagan sa additional nga coupon. Tapos, dari sa istasyon, may schedule na dari kung saan magtawag sa mga pangalan nga nalakip sa mga list of coupons. No? Kung tawagan ka muna.
Tagan ka mo sang tsansa, 3 katawag. Kung hindi nyo masabat, wala di sayang na lang. Tapos kung masabat mo, datuan ka dara sang K5 News FM. Kag mahampang ka sang dakop ka ilogo mo promo. Bali masaot-saot ka malang na sang ilogo mo. Ilogo mo. Mama mo ka malang na masaot ka sang ilogo mo. Tapos may duha ina ka dice. Ang isa is appliances. May ara dara nga electric fan. Tumataginting na blender. Ano pa gani plancha. Rice cooker. Kag iban pag nga appliances. Sa cash naman niya, mayara sang 500, mayara sang 700, mayara sang 1,000, 1,500, kag 2,000 pesos. At agad ka lang na sang one chance. Isa ka chance nga malugo mo kag kung ano dadira ang ma-result dira, amo nang makuha mo. For example, makakuha ikaw sang electric fan, kag sang 2,000 pesos, ti swerte mo Laser marbor ka. Palapita lang diri balay mo, Ma'am Desi. Dira ka sa Gimaras, din ka sa may Gimaras mo. Wala diya sa Gimaras dak pa na ito tawhay man sa Gimaras. Sige lang tabukon naman lang yun naman ng Gimaras daw. K5. Bago ginakolabos na kita diri sang tiyempo. Pero subong ha nagataas na gidang kaso sang dengue. Kung subong nabatyag ka mo sa mga sintomas sang dengue mga ka-K5, pa-check na ka mo daan, no? Or pa-consult ka mo as early as possible mga ka-K5. Pero ano bala no ang mga sintomas sang dengue? Ang makabatyag ikaw sang severe headache. Tapos kung kaisa, most of the time or sometimes, on and off ang imo nga init. Kabatyag man ikaw nga rugo palang alay ang imo nga mga muscles, kag mga kaugatahan mo dira. Nagaparang alay ang imo nga lawas, likod, mga kasukasuan, kag iban pagidara nga parte sang imo nga lawas. At may times man nga dumasuka ikaw, o kung kaisagat suka kagid. Medyo mapait-pait lang nga suka. Kag kung kapananakit ang imo sini nga mata, kung ka pala nakitang porsyon sa likod sa imo sini nga mata, alam mo nang may pagkastingi, magtuslok-tuslok na. Tapos kung may rashes ka mo mga ka-K5 sa inyo sini nga mga panit. So that is why subong limpyuhan yung inyo sini nga palibot as much as possible. Hindi ka mo dira pa-expose sa mga lamok, and dapat may alas 4 kada alas 4 ka panilhig or nagapalimpyo. Sa sitio Bukahordan, K5 madawad-law gid nagapamati alin sa aga hasta sa gabi. Thank you so much sa mga solid listeners and supporters ng K5 News FM Iloilo. Nakaupod naton diri sa Master Control ang K5 Paul Adrian Dihata. Ako naman ang inyong alagad, talos kay K5 John Sapio. Inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't